Medyo malakas yung ulan ha, kaya papasensyahan nyo na kung naririnig yung ulan. I'm trying my best to make the audio as good as possible for you guys. So, shoutout nga pala sa isang nating viewer na may question siya about Tala, and that's what I wanna... Balikan natin si Tala today, guys. And yung question niya, may outstanding loan daw siya kay Tala noong 2020 o para and I want to pay it po yung balance para mag-improve yung credit ko. Na forward na po yung Talang loan ko sa EDC. I think it's a collection company, pero hindi po sila nag-provide ko anong name ng collection. And every time na nag-ask po ako ay kino-close po nila yung ticket ko. Paano po babayaran yung hindi ko alam sino yung nagre-reach out? Guys, kung hindi sila nagpapakilala at walang kulang-kulang yung information na sinishare sa inyo para sa akin, nako, huwag nyo i-entertain. Like, shoutout nga pala sa mga viewers natin na nagre-reklamo na paulit-ulit yung content ko. And yes, uulitin ko naman yung vlog ko dati na anong mangyayari kapag hindi nakabayad kay Tala. It is because marami po tayong viewers na nagtatanong. And usually yung mga ganyan kong video are for the viewers who need help, who need the information. So kung galit kayo, bitter kayo dahil paulit-ulit yung content, then it only means that the video is not for you because my videos are for those na gustong matuto. And wala rin akong magagawa dyan kung yung iba, bibitter lang talaga kasi ayaw na mag-approve ng OLA. Well, sinasabi ko naman yun sa mga vlogs ko kung bakit wala ng OLA mag-a-approve sa inyo. And kung tinitake nyo lang sana ng positive, sana siguro ngayon may nag-a-approve na sa inyo. Pero kung puro kayo negative, wala na akong magagawa dyan. Also, shoutout din sa mga parang bitter ha, na naka-iPhone 17 ako. First of all, hindi to iPhone 17 Max dahil malaki po yung Pro Max, dahil malaki po yun para sa kamay ko. This is only an iPhone 17 Pro. Ang dami po. Kung gusto mo naman talaga magkaroon ng iPhone 17, imbis na mabitter, marami naman pong paraan eh. But of course, you only get it if you need it or if kaya mong bayaran. Kung feeling mo, deserve mo, wala namang makakapigil sa'yo kung gusto mong may iPhone 17 ka. So, there's no need to be bitter about it. And kung kaya ng budget, then why not? And there are so many options. Yung sa akin, I got it without cash out. Kasi retention po sa Smart Postpaid ko. And sobra 10 years na ako sa Smart. Kung nag-expire na yung contract ko sa kanila, offer sila ng latest phone models sa retention plan nila without me having to magka-cash out. Diretso na akong nagma-monthly sa phone. Pwede ka na mag-home credit kung okay lang sa iyo yung interest. Basta, kaya ng budget mo and kaya mong bayaran. Wala namang makakapigil sa'yo. Pero kung hindi talaga, move on. Ang dami pong magagandang aspects sa life natin para magko-comment ka dito sa channel ko. Sabi, sana all naka-iPhone 17. Yung viewer na to, palagi na lang, kaumay talaga yung mga taong bitter. Iba na napapasana all dahil yung good vibes lang na sana all. Pero may iba na matitel mo talaga, mafe-feel mo talaga kung gaano ka bitter. Sa sidetrack tayo, so gusto kong pag-usapan tong si Tala kasi dati na akong gumawa ng video about anong mangyayari kapag hindi nakabayad kay Tala. Well, just to be honest guys, 2021 din ako last nakabayad kay Tala. And yung maganda dito kasi kay Tala, meron na siyang credit details. Ayan. Klaro ba? Kita nyo? Wala na akong credit limit kay Tala, guys. Zero. Zero na yan for a very, very long time now. So, may yung last loan ko sa kanya. Ayan, o. Ewan ko kung makikita nyo. Pero yung last loan ko sa kanya, 2019 pa. Ayan. O, see? Kita nyo paid late. Yun yung loan ko kay Tala, yung talagang tsumugi sa akin, relationship with Tala. Kasi nag-pandemic, di ba? So, lockdown. At maniwala mo kayo sa hindi, that time hindi ako marunong gumamit ng GCash. So, every time na naglo-loan ako kay Tala, kiniklaim ko pa siya sa Cebuana, Juwelier. And pag binabayaran ko naman siya, sa 7-Eleven ako. And nag-lockdown. And later ko na na-realize na pwede palang gamitin yung GCash magbayad sa mga online loans. Kasi hindi ka makalabas ng bahay eh. So, natuto akong gumamit ng GCash, guys. Pero by the time na natuto akong gumamit ng GCash, late na yung kay Tala. Sobra months na siya. And nakakawalang gana na rin magbayad kasi alam ko, na-feel ko na talaga na hindi na ako makakautang ulit. Be honest, guys, na parang, 'di ba? Parang nakakawalang gana pag late na tayo because takot tayo na hindi na pa uutangin ulit. Kasi usually yung ginagawa natin, rolling or pinapaikot yung pera, di ba? Bayad, utang, I understand that feeling kung bakit parang hindi ko na siya binayaran kasi alam kong hindi na ako makakautang pa ulit. And that's really wrong of me to do. Kasi
Mayroon din consequence yung late kang magbayad eh. So, months bago ko nabayaran si Tala, and nung natuto na ako mag-Gcash, sabi ko, ba't ko naman siya i-fully pay? Eh, hindi naman ako makakautang ulit. Yun talaga eh. Takot tayo. Alam ko, lahat tayo may ganyang fear. Kung bakit ka magbabayad, hindi ka makakautang. But that's wrong, guys. So, back then, ang daming tumatawag, pero never sila pong nanghaharas. That's really one thing I admire about Tala, kasi never po silang nanghaharas. May mga times na may agents na tumatawag na siguro, intindihin mo naman na stress na rin siguro yung mga to sa dami na tinatawagan nila, na parang ma-feel mo na parang masungit sila, pero never po silang nambabastos, never po silang nanghaharas, and okay naman sila kausapin. I guess maybe kung medyo frustrated yung tone nila over the phone, but because medyo frustrated na rin ako kasi tinatawagan ako, pero never talaga nang haharas si Tala. Hindi ka makakatanggap ng mga kung ano-anong text, hindi ka makakatanggap ng mga threats, and the only thing na matatanggap mo kay Tala is a message like kung hindi ka makabayad on time or yung late, mga ganito, late OD, this will be reflected on your credit report. Kasi sa kay Tala ko rin guys nalaman that we have such thing as CIC or Credit Information Corporation, and sa mga emails ni Tala na explain ni Tala what keeping a good credit means sa ating credit score. And dun ako, because of those emails, dun ako na-encourage na maging good payer kasi with kahit na OLA pala, basta nagre-report lang sa CIC, tumataas yung credit score natin. Because back then, I was really, yung goal ko talaga back then was magkaroon ng credit card, magkaroon ng kotse, sasakyan, auto loan, and magkaroon ng bahay. And back then, hindi ako pwede sa mga ganun guys dahil bagsak talaga yung credit history ko. Hindi maganda yung credit score ko. So, nung nalaman ko na, si Tala pala nagre-report po sa CIC or Credit Information Corporation and mga ganitong klase mga OLA ay nakakaangat ng credit score, I became positive, I became hopeful na, eventually pala, nang dahil dito sa mga tala-tala na to, maa-achieve ko yung bahay, sasakyan, utang sa bangko, and credit card, which I have now. Fast forward several years. Anyway, so going back dito sa kay Tala, and it kind of became the opposite. So, nagkaroon ako ng late, na-encourage ako maging good payer. And then, nung pandemic, di ako nakabayad kay Tala dahil late na ako ko na nalaman paano gumamit ng GCash. And to make things worse, medyo naging tight din yung budget ng lahat ng pandemic. So, nahirapan din ako sa pag-budget. Kasi aside from Tala, meron din ako ibang mga online loan platforms. I had Cashalo, buti na nga lang guys, na-approve pa ako sa Belize at that time. Meron din akong hinuhulugang laptop sa home credit. So, medyo tight. Tala became my last priority kasi kung binayaran ko yun early, may feeling na ako hindi ako makakaulit. And I think dapat binayaran ko siya early at dapat hindi ako nagsungit sa ibang mga agents kasi I still remember may isang agent na yung pagkatapos ko daw mag-fully pay, I should send an email to Tala, official email talaga ni Tala to discuss options. And in case gusto ko raw mag-loan ulit. Pero hindi ko yun ginawa. Yung ginawa ko is that nagpa-partial lang ako and lahat yun sa app. Okay, so what I'm trying to say is that kung may access pa kayo sa app ni Tala, makikita mo naman yan pag sinabi niyang overdue. Makikita mo yan. And may payment option. And yun yung gamitin nyo. Kasi nakakapraning naman talaga nakakatakot naman talaga na kausapin kung sino-sino na lang over the phone, kahit na official agent pa ni Tala, pero syempre dapat din natin protektahan yung self natin from scams. So, nasa app po ni Tala yung details kung paano bayaran, and kung gusto mo mag-partial, I think you can change the number, and because you just need to get a reference number to proceed with the payment sa mga online options. So yun, kung may tumatawag and ganon, kulang-kulang yung information, huwag mo nang pansinin. So, yung isa pang maganda kay Tala because Tala, hindi siya tulad ng ibang loan app na everyday na lang pumapatak yung late fee. Tala has a reasonable late fee na I think it's 5% on the outstanding amount lang, charged only once. So that's fair naman. It is stated on your loan agreement naman. So aware ka nito na kung malate ka, may ganito. Pero at least 5% penalty for late
account on whatever is outstanding seems pretty fair naman sa akin. As much as possible, bayaran nyo po yung mga ganitong outstanding nyo because pag na-late kayo or hindi nyo siya nabayaran, and then siguro later, eventually decide kayo bayaran, it's going to stay on your credit report. It's gonna stay in your records for at least 3 years. So matagal. It's gonna stay there for a long time. And the only time na mawawala yung record na yan is pag nabayaran. So huwag kayo maniwala dyan sa mga hacker-hacker niyan na sasabihin, mahahack nila yung records mo tapos buburahin nila. Naku, hindi totoo yan. Yes, nabubura or natatapalan ng mas current na mga activities sa credit records nyo. Pero natatanggal. But it's gonna take a long time. So kung may, as much as possible, bayaran natin yung mga loans natin on time. Otherwise, kung mabayaran mo siya ng late, it's gonna reflect na late talaga. It's gonna stay there for 3 years. And nakita ko talaga yan because kasabay po ni Tala, yung nalate ako was one hand. So si Tala tsaka si one hand. Kasabay silang hindi ko nabayaran at that time for the same reason. Eventually, nung nabayaran ko, when I checked my credit report through the Lista app, si CIBI, nakita ko talaga na overdue. Yung record na yun, nakita ko sa credit report ko. After that, matagal. 3 years pa. Sobra. Bago sila nawala. And ngayon, nakautang ulit ako kay One Hand. Buti na lang nakabalik. Pero sa kay Tala, wala pa rin guys. Hindi pa rin ako Ayaw na talaga ni Tala sa akin. Blacklisted na ako kay Tala. Pero at least, because of the things that I've learned about mga OLA, yung mga at least na somehow nakatulong naman para mapunta ako sa mga options na, well, magpaparinig ako much better kay Tala. Charot lang! Joke lang yan, guys. May pag-asa for as long as hinahandle natin ng tama yung ating mga, kautangan. So speaking naman of, credit, the impact of these things sa ating credit records. So before mag-pandemic and nung good payer talaga ako, Atomic Credit, yung dating cash loan ni Atomic. I don't know if related just sa Atomic Card. Nung good payer talaga ako kay Atomic Credit, kay Casialo, kay Pondo Peso, kay Tala, tsaka kay One Hand. Yung di talaga ako nalilate. And yung sa email ni Tala na sabi niya, a good credit history or Tala can help, improve your credit history so that later on, magkaroon ng opportunity. So when I got that email, so super good payer ako. And then I was hopeful na eventually magkaka-credit card, bahay, lupa, mga ganong mga loans. So, bago mag-pandemic, I went to Toyota Financing. Nag-apply ako for a car loan, Toyota Vios, na-approve ako. Pero, nag-require sila, kasi meron silang 0% down din sila eh. But because of my credit history, na-approve ako, pero I had to make a down payment of 35,000 pesos. Hindi siya natuloy dahil ng pandemic, okay. Pero nung na-approve ako guys, super saya ko guys. Dahil sabi ko, ay totoo nga pala yung sinasabi ni Tala. And then yun, nag-pandemic, di natuloy yung car loan. And nung nag-open ulit yung economy natin, nag-attempt ulit ako mag-apply ng car loan sa Toyota. And hindi ako na-approve. Toyota Financing, hindi ako na-approve. And sabi ng agent, kasi medyo close kami ng agent, sabi niya, parang bumaba daw kasi. Siguro may nakita daw silang negative sa pag-credit check nila sa akin. So, di ba sayang? Kaya, dahil na-reject ako at that time, sabi ko, yung ginawa namin, may friend kami na pasalo yung car niya sa amin. And then, so, bali, pangalan niya sa bangko, pero kasi sabi niya, hindi niya na daw kayang bayaran. So, kami yung sumalo, kami nag-monthly, pero nakakairita guys, kasi every time kailangan na may questions kami sa bangko, may kailangan kami sa bangko, siya yung hinahanap. And, it's a hassle. Like, sometimes nakaka-insulto na ayaw kang i-entertain ng bangko dahil hindi naman nakapangalan sa iyo yung loan. Pero, so, sabi ko talaga, dapat maayos talaga yung credit history ko para magkaroon ako ng loan under my name para hindi ako mahirapan like this sa pag-deal with the bank. And then fast forward, eventually, na-approve ako sa PS Bank. Nagkaroon kami ng pick-up. And then, but that was under my husband's name. Pero it doesn't matter pa rin kasi parehas naman kayong ECCI niyan eh. Off topic tayo pero gusto ko lang i-share to help you understand the situation. And then, after that, na-approve ako sa
another car loan, but this time it's under my name. Kasi sometimes my husband needs his own vehicle. Ako rin, I also need my own vehicle. So if you have questions regarding this, let me know in the comment section, guys. Gusto ko lang kasi i-share yung mga ganito because I want to encourage you guys to like talagang alagaan yung credit history because it's that important. And gusto ko kayong i-encourage talaga by, sharing what I can about topics like this. So this is kind of personal na eh. So yun yung effect ng mga pag-uutang natin sa mga legit na mga OLA like Tala. And guys, invite ko pala kayo na if you want to see mga ganap sa buhay ko, because dun sa kabila kong vlog, I want to share my lifestyle, my life, my hobbies, and hopefully to get you, I just want to inspire na to show you guys na all that, whatever you see on the other channel, it's because of how I handled my kautangan sa mga OLA. And kung pwede ko lang sana i-summarize yung buong 15 years. Charot, 15 years na ba? Ang bilis. Basta it all started nung a little bit pre-pandemic and during the pandemic. And then, tagal na nun ah. So siguro mga 2019, kita nyo naman yung last nung Koitala. 2019. So I hope talaga guys maka-inspire. Pero sa mga palaging bitter dyan, wala na akong magagawa kung bitter kayo. So, hopefully, nakatulong po yung vlog natin today. I'll see you on my next one. Bye-bye!